Good morning guys, mga kalapatids. So ibang breeder naman ngayon ang pinakawalan ko. Ayan ibang batch naman ng breeder. Pinapasamahan ko lang talaga sila sa batcher ko kahit pa paano. Ayan yung bumabarao na yan. Parang siyang nagiging tour guide nila sa lugar. Kasi ang gusto ko, kung sakaling may sisibat. Sakaling hindi naman, ibig sabihin aalagaan ko. So yun, ganun ang way ko ngayon sa kanila para malaman ko kung sino talagang pwede kong alagaan sa kanila. Pero para at least, di ba, kahit nakabukas yung kulungan nila, hindi na sila aalalahanin pa. Ganun ang gagawin kong estilo ngayon. Kung sakali lang na may halak pa tong isa, at na lang talaga halos na ng ibong ko, parang nagkakasakit na sabi kasi sama ng panahon. Di tuloy ako nauubusan ngayon ng Pure Gold. So yan, kung mayroong sisibat, ganun na lang ang gagawin kong estilo ngayon. So kilala ko naman kung sino may mga pinagkuhanan ko na itong mga to. Pero nakausap ko naman na yung iba sa kanila na pagka bumalik sa kanila hindi ko nababawiin. Maliban lang dito at saka itong nandito, kasi sigurado ibabalik yan nung pinagkunan ko, kasi kapitbahay ko lang, dyan lang siya sa kabilang street, dito lang din sa Kainta. So sabi niya kung babalik sa'yo, kuhanin mo pa rin. Usap naman kami. So yun naman ang sabi niya. Sabi niya kunin mo pa din kung sakaling bumalik sa akin, pero malabo pa sa sabaw ng pusit tong mga to, kasi nung kinuha ko to, lalo na to, kakalipas inakay lang niya. Although may lipad na sa kanya, pero siguro naman sa tagal na siguro 2 buwan na to bago ko pinakawalan, kasi ginawa ko tong breeder 2 buwan, 3 buwan. So siguro naman mapapaamo na natin yan. Ito kasing itong batcher kong to, ito sisiw pa yan nung kinuha ko, talagang umiiyak pa yan, wala pang viewing. So talagang dito na siya sa akin lumaki. So tsaka nung siguro nung inakay yan, talagang hindi ko siya kinulong halos. Talagang naglalakad-lakad siya dito sa bakurang ko. Siguro kinulong ko lang siya ng mga 2 linggo. Kasi nga inakay pa siya, baka bigla na mawala. Hanggang sa nasanay na sa akin. So ganun na naging sistema niya. Parang gusto nang sumibat na itong mga nandito. So okay, parang gusto nang sumibat na itong 2 nandito. So parang ko nga sila sabay ko silang kinuha, pero hindi naman sila pares, pero gusto siyang parisan na itong lalaki. Ayun yung isa ko, lumilipad-lipad doon, nakulong na, natrap na yung isa doon. Lumilipad-lipad dito yung inakay ko Okay, so maiba tayo. Okay, so siguro okay, pag-usapan naman natin kung ano ba mga dapat gawin kapag bibili ka ng kalapate. So aminin ko sa inyo, hindi ako eksperto pero ito base lang to sa mga narinig ko lang din sa mga bagong magkakalapate, sa mga datihan ng nagkakalapate. Kasi ako although nagbalik loob lang din ako sa kalapate, pero alam mo yon, may mga kahit pa paano may mga alam din naman tayo pagkakalapate, pero hindi tayo eksperto. Pansinin nyo nga yung mga kalapate ko, sa mga nanonood ng sa mga nanonood ng mga iba kong video, palaging may mga sakit yung iba kong kalapate. Bukod sa hindi ko sila gaano mabigyan ng oras, hindi rin naman tayo talaga ganun kagaling. Pero ito naman, sabihin na, siguro ilagay ko na yung sarili ko sa mga baguhan. Ganun na lang siguro. Base na lang sa naging experience ko. Tsaka base na rin siguro sa mga nakuha kong ideya sa mga kakilala ko rin na pansir na mga naglalaro din. So siguro ialisin muna natin yung paglalaro or pagsali sa mga karera. Ito siguro sa mga bago na gustong magkalapate, na hindi pa nagkakalapate. Yun. So siguro may papayo ko lang siguro, unang-una is huwag kayong magbase lang sa ilong. Kasi yung ayun nagpaparis yung 2. Nako, gusto magparis na itong 2.
Kaso pinigilan sila ng isa. Siguro ibabase ko na lang sa, ayun nga, ibabase ko na lang muna doon sa mga mga natutunan ko ngayon. Ang haba akong nag-isip. Haba akong inisip yung linya na yun. So siguro wag magbase sa ilong. Kasi yung ilong, lumang estratehiya na yan. Lumang paniniwala na yung mga nag-iibon noon. So hindi na yun ang magiging basehan natin. Hindi porke malaki ang ilong yun na yung matalino. Hindi yun. Ang titingnan nyo na ngayon kung anong linyada ng ibon, kung anong history ng ibon, saan nanggaling yung ibon, tapos kung sino yung may-ari ng ibon. Yun na lang siguro. Tapos siguro pinakapayo ko sa inyo, kung bibili kayo ng ibon, tapos magsisimula pa lang kayo, tapos gusto nyo maganda ng ibon, kumuha kayo sa mga imported nakuha ng ibon, gaya ng Bayou Pigeon. Yan, may papayo ko yan sa inyo. Magaganda talaga ibon dyan. Tapos ngayon, kung para makasigurado naman talaga kayo, gusto nyo talaga na panglaro, kumuha kayo kay Boss X Makina. Yan, isa rin yan. Tapos kung may kakilala kayo na malapit dyan sa lugar nyo na talagang may mga record na nag-champion yung mga ibon nya, siguro yun na lang. Doon na lang kayo kumuha. Okay. So wag kayong maniniwala sa mga online. Yan, pangalawa yan, huwag kayong maniniwala sa mga online. Yung mga nagbebenta dyan sa online na sinasabi nila magandang ibon, pero budget meal lang niya ibibigay sa inyo. Huwag po kayong maniwala dyan. Walang mamahalin na ibon, walang magandang ibon na budget meal. Yan po lagi nyo nang tatandaan. Hindi po. Yung iba kasi sasabihin, boss, champion line yung nanay nito, bigay ko na lang sa'yo 300, bigay ko na lang sa'yo 500. Huwag po kayo maniniwala dyan, hindi po yan totoo. Pagka ganun ng presyo ng ibon, ibig sabihin unknown line yun. Hindi ko naman sila minamaliit, pero yun kasi ang totoo. Sino naman tanga magbebenta ng ibon na ang presyo budget meal lang, di ba? Magbebenta ng magandang ibon tapos ang presyo budget meal lang. So wag po kayong maniniwala doon, hindi po totoo yun. Okay, so pangatlo siguro, kung gusto niyo breed muna, kumuha kayo ng isang kulungan na pangpares lang, gaya nito mga double cage. Yan mga yan. Napakabilis magparami pagka ganyan ng mga cage nyo. Ayan, napakabilis magparami. Akin, nag-start ako sa pag-iibon siguro apat na ibon, 2 pares. So or yata parang tama. 4 na pares muna. Nung una ito, dalawa lang yan nung una. Tapos nung nagkaroon sila ng inakay, naging 2 ng ganyan. Hanggang sa dumami na lang. Tapos yung ibang breeder na nakuha ko naman, yun naman mga arbor, galing naman sa mga tropa. So meron naman yung iba na bili ko lang din. So siguro ang naging breeder ko siguro 8 pares. Ganun ang naging tema. Pero yung unang-una ko na binili talaga is 2 lang. 2 pares lang, 4. So ang bilis dumami. Tingnan naman naging resulta. Kung panonoorin nyo yung mga nakaraang kong video, ang dami ko talaga naiipon ng mga YB. Para naman yun sa magpaparami. Okay. Tapos susunod, kapag marami na sila, saka na kayo kumuha ng magandang kulungan. Ganun na lang. Saka na kayo magpa-pliers. Pag gusto nyo magpalipad, kumuha na kayo ng magandang kulungan. Meron naman kayo makikita dyan sa FB kung halimbawa tinatamad kayo magpagawa. Meron naman kayo makikita dyan sa marketplace na talagang nagbibenta ng mga kulungan na magaganda. Ito kasing ginawa kong kulungan, ito kasi paggawa ko to. Pinagawa ko dito sa kapitbahay namin. Tapos ito naman DIY lang to. Ayan, binili ko lang doon sa Orange marketplace. Alam nyo na yun. Yan. So paunti-unti kong binili yung mga screen yan hanggang sa nabuo ko na siya. Pang-apat naman, huwag kayong basta hawak ng hawak sa ibon ninyo. Minsan kasi doon na nanggagaling yung sakit pagka syempre marumi ang kamay nyo. Hawak kayo ng hawak sa ibon. Alam mo ang pinaka-sensitive talaga na hayop, isa sa mga sensitive na hayop, kalapate talaga. Ang dali nilang magkasakit. Kaya ako hanggat maaari hindi ko sila hinawakan. Kaya lang, di kasi maiwasan lalo't ngayon tag-ulan. Nagkakasakit sila. So, kailangan ko silang hawakan para painumin ng gamot. Pero hanggat maaari, huwag nyo silang hawakan. Kasi, pag hindi nyo sila yung hinahawakan madalas, kumikinis yung ibon. Tinan mo itong isa ko. Ito, hindi ko ito madalas hawakan. Pero, kita nyo kung gaano kakinis yung balahibo niya.
Tapos isa pang sample na hindi ko madalas hawakan, itong saddle ko. O, di ba? Napakakinis ng balahibo niya. Kapag hindi mo madalas hawakan yung ibon mo, makinis siya tingnan. Malinis. Tapos, ayan, maganda sa paningin ng tao. Ayan, yung mga nakakakita, ayan, isa pang ito, isa pang sample. Hindi ko yan madalas hawakan. So, siguro madalas ko lang mahawakan yung may mga sakit. Kasi nagkakasakit talaga sila eh. So, tapos kapag ayun, pang-apat, pang-lima na ba ako? Pang-lima. Oh. So, pagka ano naman, nagpapabatcher ka naman na, ibibiwing mo na yan. So, siguro ang technique dyan, hayaan mo lang sila sa bubungan or kung saan nyo man pakakawalan, hayaan nyo lang. Huwag nyo bubugawin. Huwag nyo lalapitan. Ha, pare. Hayaan yung i-size up or hayaan yung tingnan niya yung lugar nyo. Hayaan yung kabisaduhin nyo yung paligid ng lugar nyo. Kasi minsan, yung iba kasi parang may mga nakikita ako, sa bagay, mga nakikita ko lang naman mga bata malapit dito sa amin. Ang ginagawa nila, binabato nila yung kalapati nila para daw rumonda. Wag. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang yung mga kalapati nyo. Kusang roronda yan. Hayaan nyo lang sila. Kasi tinitingnan nila yung lugar nyo eh. Doon din minsan nagkakaroon ng mga overfly. O nawawala na lang yung ibon. One time ang nangyari sa akin, actually nawawalan din ako ng ibon eh. One time ang nangyayari sa akin kasi minsan nilalapitan ko sila, sinisilip ko kung nandyan pa. Tapos bigla, ayun, nagugulat, biglang lumilipad. So nangyayari, nawawala yung ibon. So may nangyari din sa akin minsan na paglapit ko sa kalapate, ang nangyari, hinawakan ko yung damit ko kasi medyo mainit. Alam mo, ugali natin mga Pilipino, di ba, pinapagpag yung damit. Pinagpag ko yung damit ko, biglang nagliparan. So ang nangyari, may nawalang 3. Ganun ang nangyayari. So huwag niyo bubugawin. Hayaan niyo lang sila. Parang ganitong ginagawa ko, nakatingin lang ako sa kanila. So hinahayaan ko lang sila na ayan, magpalipad-lipad diyan. So yung iba kasi kaya hindi naman nabubugaw kasi nasanay na sila na may nakikita silang tao. Gaya nitong isa ko, kahit lumapit ako, sanay na kasi siya. Ayan, medyo lumalayo ng konti. So siguro panghuli kong may bibigay na payo, siguro dapat masipag kayo maglinis. Huwag niyo ako gagayahin. Ayan, hindi naman, masipag naman tayo kahit paano, pero may ano lang talaga, tinamaan lang talaga tayo ng kabisihan ngayon. Medyo marami lang tayong ginagawa ngayon. So ayun, so dapat palagi malinis. Bakit? Kasi ang ibon kasi madali siyang kapitan ng sakit. Yun lang naman, madali siyang kapitan ng sakit gaya ng halak, one eye, bulutong, ayan. So kapag malinis naman ang kulungan mo, hindi naman yan madaling kapitan. So yun. So dapat hindi ka lang ready mag-alaga, dapat ready ka rin maglinis. Tapos ayun pala, pahabol pala, dapat ready ka rin magpainom ng mga vitamina sa kanila. Hindi lang pakain, hindi lang patuka, hindi lang tubig. Dapat meron ka rin budget. So siguro ang pinaka i-ready mo rin dyan, financial. Dapat ready ka bumili ng mga ganun, mga vitamina ng ibon, ayan, mga supplement, ayan, dapat ready ka rin sa ganun. So yun lang siguro. Sa mga bago lang to ha. Again, hindi po ako eksperto, hindi po ako magaling na nag-aalaga ng kalapate. Base lang din to sa mga narinig at mga natutunan ko sa mga kakilala nating panser. So sa mga bago po, pa-subscribe, malaking bagay po ito sa akin. Sa mga datihan na, maraming salamat po sa kakapanood nyo ng mga walang kakwenta-kwenta ko, mga sinasabi dito. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.